pakinggan po ninyo ha, pakinggan ninyo kung hindi may kulang itong tao na to. May kulang ka ba, Erwin? Tanong lang, kulang-kulang ka ba? Pakinggan natin ha. 33 something ang kilo ng bigas. Ibig sabihin, pasok na lahat doon. Sige. Magkano na binili, tapos yung shipping. Pag dating sa mga importer yon, yung paglabas sa customs. Sabi naman ng importer, pagpasa na sila nila sa wholesaler, papatong lang sila ng mga 3 pesos o 36. Si wholesaler naman, na nakausap ko, sabi niya, pasa nila sa retailer, 36 to 40 lang. Hindi ba sira ulo to? Ibig mo sabihin, pinatungan na siya ng 36, ipapasa pa niya ng 36? Bakit binanggit mo pa yung number na 36, Erwin? Hindi. Bakit mo babanggitin yung 36? Nasaan pa yung tubo niya? Kinuha na niya ng 36, ipapasa pa niya ng 36? Pasok. Right, Reaction TVPH. Nagbabalik po, reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayon. Erwin Tulfo. Erwin Tulfo, wag ka na maginayupak ka. Baka tawagin kitang Tulfo, dahil nayupak boy. Galing mong mag-explain na sa economics. Meron ka bang background sa economics? Businessman ka ba, Erwin Tulfo? Tanong lang. Sabi po ni Erwin Tulfo, 33 pesos daw po pagbagsak sa puerto ng bigas. Ngayon, nagtataka si Erwin Tulfo, bakit pagdating po sa retail ay mahigit 50 pesos na? Ito Erwin Tulfo, explain ako sa'yo. I-explain ko sa'yo nang maintindihan mo ang yung dapat ma-understanding. Alright, Erwin Tulfo. Simulan na po natin ang ngaw-ngaw, ang kuda ng kuda, si Erwin Dainayupak Tulfo. Mantakin mo ha. Pasintabi po ha, si Erwin Tulfo, na ginayupak siya nung isang araw. Ngayon, habang nang naririnig ko yung pangalan ni Erwin Tulfo, naalala ko yung salitang inayupak. Ngayon, para okay na okay ang datingan natin, Erwin Dainayupak Tulfo. Makinig kayo, explain ko sa iyo kung bakit mahal sa retail. Mahal talaga. I-explain ko sa iyo yan, Mr. Erwin Dainayupak Tulfo. Erwin, wala ka na bang kasong libel? Tapos na ba yung kaso mong libel? Kung tapos na, okay. Erwin, Pilipino ka na ba? Balita ko, hindi ka pumasa sa DSWD dahil hindi ka Pilipino. Tama ba yun? Tanong lang. Okay, Erwin Tulfo, bago kita palasahin, makinig ka dito, Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo daw po gustong maging senador. Pag naging senador si Erwin Tulfo, dadami na po yung mga inayupak dyan sa Senado. Kaya wag ka nang maginayupak ha, Erwin Dainayupak Tulfo. Matapang daw itong mga Tulfo na to matapang. Wala raw, hindi raw pumapalag daw kahit kanino. Tapos kay Raymart Santiago lang, bugbog sarado yung kuyan niya. Di ba? Tapang-tapangan. Kapag binanatan naman, suplak, bugbog sarado. Anyway, ito na, simulan na natin ang ating reaction video ngayon mga ka-reaction. Pero bago yan, huwag po natin kalimutang mag-subscribe. Ayan po mga ka-reaction. Reaction TVPH, thank you President Mayor Duterte. Pinasulat po natin ang pangalan ng ating Pangulong Duterte dyan dahil ibibigay po natin ang plaque ng pasasalamat na yan kasama po ang ating target bago po mag-May 2025. Mission Impossible daw po na makuha natin ang gold play button ha. Mission Impossible, wala pa po tayong 4 months. Pumalo na po tayo sa road to 400,000 strong subscribers. Kaya maraming salamat po sa lahat ng ating mga nag-subscribe. Lahat po ng hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribes na ha? At pasalamatan lang po natin ang ating malupitang nagbigay po sa atin ng mga pakulay. Ayan. Ito na po, pasalamatan po natin lahat. Si Rose5488, ayan, 320 yen. Si Jose Rose, ang laki po ng ibinigay. Margarita, ang laki po. Baler to everyone, ayun. Be real to everyone. Shout out, Mirna Del Rosario. Si Tolitsky. Diba? $10 si Tolitsky.
O ayan pa si Bugoy 1696, ayun. Hindi pala nagbigay ng comments lang si Mary Jane Hair Studio, $5. Elizabeth Feninger, Feninger. Hindi ko po kasalanan yun, ha? Wala po akong kasalanan doon, nakasulat po doon. Elizabeth Feninger. Elizabeth Feninger, tama, nakasulat. Bea Santua, Elizabeth, yun, ang ganda ng pangalan mo. Ed Palana, $10, galing. Talagang galit na po ang ating mga kareaktor. Socorro Dacolios 9215. Di ba? God Villegas, ang laki ng binigay, $50. Salamat po. Corazon Reto, 9,000 pesos. Nako. Galing. Salamat. Eto na si ating Erwin Dainayupak Kutulpo. Erwin, magsalita ka na. Asan, Erwin? Erwin, ano lang po mga takeaways nyo dito? Kasi kanina nakita namin parang medyo na-high blood po tayo. Kasi sabi nung customs, landed cost 33 something ang kilo ng bigas. Tama. Ibig sabihin, pasok na lahat doon. Kung magkano na binili, tapos yung shipping. Pag dating sa mga importer yon, yung paglabas sa customs. Sabi naman ng importer, pagpasa na nila sa wholesaler, papatong lang sila ng mga 3 pesos o 36. Si wholesaler naman, na nakausap ko, sabi niya, pasa nila sa retailer, 36 to 40 lang din. So, bakit 50, 60 pesos? Paano 36 to 40? Tulpo, Erwin, dumating 33 pesos yung bigas. Tapos, yung trader bibigay sa wholesaler ng 36. Ibig mo sabihin, yung wholesaler ibibigay sa retailer 36 to 40. Wala namang budulan. Pag nakuha niyan 36, sabihin mo 40. Uulitin ko, Erwin Tulpo, walang lokohan to, ha? Walang lokohan. Patutulpo kita. Patutulpo kita pag naglokohan tayo, ha? Pakinggan po ninyo tong tao na to kung tama ang kanyang sinasabi o hindi, ha? Pakinggan ninyo. Kung Erwin, ano lang po mga Patutulpo ko to. Kasi kanina nakita namin parang medyo na-high blood po tayo. Kasi sabi nung customs, landed cost 33 something ang kilo ng bigas. Ibig sabihin, pasok na lahat doon. Kung magkano na binili, tapos yung shipping. Pag dating sa mga importer yon, yung paglabas sa customs. Sabi naman ng importer, pagpasa na nila sa wholesaler, papatong lang sila ng mga 3 pesos o 36. Si wholesaler naman, na nakausap ko, sabi niya, pasa nila sa retailer, 36 to 40 lang din. Paano maging 36 to 40? Nakuha na nga nila ng 36, 33, 36, tapos ibebenta nila 36 to 40. Doon pa lang nakita po natin, hindi niya alam ang kanya sinasabi. Yung wholesaler daw kukunin niya ng 33. Papasa niya ng 36 to 40, ganon. Ulitin po natin, ha, walang lukuhan, Erwin, ha, walang lukuhan dito, ha. Kung Erwin, ano lang po mga takeaways nyo dito? Kasi kanina nakita namin parang medyo na-high blood po tayo. Kasi sabi nung customs, landed cost 33 something ang kilo ng bigas. Ibig sabihin, pasok na lahat doon. Kung magkano na binili, tapos yung shipping. Pag dating sa mga importer yon, yung paglabas sa customs. Sabi naman ng importer, pagpasa na nila sa wholesaler, papatong lang sila ng mga 3 pesos o 36. Si wholesaler naman, na nakausap ko, sabi niya, pasa nila sa retailer, 36 to 40 lang. Si Raulo yata itong tao na to. Si Raulo ka ba, Erwin? Tanong lang, si Raulo ka ba? Umatong na nga yung 36, ginawa na niyang 36. From exporter to wholesaler, 36 na. Papatong siya ng 3 piso. Tapos yung wholesaler, ibig mo sabihin, bebenta pa rin niya ng 36 to 40. Pinatungan na ng 36. Pinasa sa kanya 36 na. Ibebenta pa niya 36.
Buti ba sinabi mong 40, wag mo na sabihin 36 to 40. Baka 40 to 45. Pakinggan po ninyo ha, pakinggan ninyo kung hindi may kulang itong tao na to. May kulang ka ba, Erwin? Tanong lang, kulang-kulang ka ba? Pakinggan natin ha. 33 something ang kilo ng bigas. Oh. Ibig sabihin, pasok na lahat doon. Sige. Magkano na binili, tapos yung shipping. Pag dating sa mga importer yon, yung paglabas sa customs. Sabi naman ng importer, pagpasa na sila nila sa wholesaler, papatong lang sila ng mga 3 pesos o 36. Si wholesaler naman, na nakausap ko, sabi niya, pasa nila sa retailer, 36 to 40 lang. Hindi ba sira ulo to? Ibig mo sabihin, pinatungan na siya ng 36, ipapasa pa niya ng 36? Bakit binanggit mo pa yung number na 36, Erwin? Hindi. Bakit mo pa babanggitin yung 36? Nasaan pa yung tubo niya? Kinuha na niya ng 36, ipapasa pa niya ng 36? Pasok na lahat doon. Magkano na binili, tapos yung shipping. Pag dating sa mga importer yon, yung paglabas sa customs. Sabi naman ng importer, pagpasa na sila nila sa wholesaler, papatong lang sila ng mga 3 pesos o 36. 36. From the custom, lumabas ng 33, doon sa, saan ba yun? Saan ba ipapasa? Dating sa mga importer yon, yung paglabas sa customs. Sabi naman ng importer, pagpasa na sila nila sa wholesaler, papatong lang sila ng mga 3 pesos o 36. Importer papatong ng 3 piso magmula sa 33, maging 36, okay? Malinaw ha? Si wholesaler naman, na nakausap ko, sabi niya, pasa nila sa retailer, 36 to 40 lang. Paano mo isasali yung number 36 doon, Erwin? Nakuha na niya ng 36, ipapasa pa niya ng 36? Hindi ba pwedeng sabihin mo 40 to 45? Ginagawa mo ba si Raul yung mga Pilipino? Ginagawa mo ba kami mga bobo? Nakuha ng importer 36 na kasi nagpatong na sila ng 3 piso. Pagbagsak sa Pilipinas 33, sige okay na. Papasa sa importer 36. Tapos sa wholesaler, 36 pa rin niyang ibebenta. Pakinggan po ninyo ng mabuti ha, kasi parang ako yung nagkakamali, Erwin, o liwanagin mo nga to. Medyo na high blood po tayo. Kasi sabi nung customs, landed cost, 33 something ang kilo ng bigas. Ibig sabihin, pasok na lahat doon. Magkano na binili, tapos yung shipping. Pag dating sa mga importer yon, yung paglabas sa customs. Sabi naman ng importer, pagpasa na sila nila sa wholesaler, papatong lang sila ng mga 3 pesos o 36. Si wholesaler naman, na nakausap ko, sabi niya, pasa nila sa retailer, 36 to 40 lang. Paano maging 36 to 40, Erwin? Pinasa na nga ng 36 sa wholesaler, 36 pa rin niyang ibebenta. Diyan pa lang nagkakahulihan na Kung hindi nyo kayang gawing 20 pesos kada kilo ng bigas, wag na tayong maglokohan. Sige, tuloy natin. Kunyari tama siya, kunyari tama. So, bakit 50-60 pesos per kilo pa rin? Ang sinasabi daw, mas gusto raw ng mga tao yung mga mahal. Bakit ka mag-i-import na mahal? May problema talaga yung gobyerno natin, di ba? Yung BPI. Huwag muna natin pag-usapan yung mahal, mga ka-reaction. Alam mo, Erwin, pag wholesaler, mura talaga yan. Pumunta ka nga ng palengke, magtanong ka muna doon bago ka magnangawa dyan sa kaarapan ng kamera. Erwin, pag wholesaler, mura. Pag retail, mahal na. Alimbawa, bumili ka kasi sa palengke bumibili ako ng isang sakong Pechay Bagyo. Yung isang sakong Pechay Bagyo, ano lang yan? 200 pesos lang. 10 kilo. Ito naiintindihan ako ng mga kakomersyante, naiintindihan ako ng mga retailer, tsaka mga wholesaler. Ang wholesale na yan, ang wholesale, bibigay yan sa mga retailer,
200 pesos. Ngayon, di ba kada kilo 20 pesos lang ng Pechay Bagyo, 20 pesos lang, minsan 190 lang. So kada kilo di 19 pesos lang. Bili ka ngayon ng retail 1 kilo. Tanong ko kung magkano? 45. Nagtatanong ka ngayon, bakit napakamahal ng Pechay Bagyo? Doon sa wholesale binebenta nila 20 pesos per kilo lang. Bakit dito 40 or 45? Alam mo kung sasabihin sa'yo ng retailer? Bili ka ng 1 sako, gusto mo. Makakamura ka. Naintindihan kaya ni Erwin Tulfo yun? Ngayon, tanungin kita, Erwin Tulfo. Yung wholesaler, ilan yung binibila? Ilang tonelada? 10 tonelada? 20 tonelada? Isang bagsakan yan. Magkano kita nung exporter? Di ba malaki? Ngayon, 30 o 36, 40 pesos niyang binenta doon sa wholesaler ng exporter. 40 pesos. Papasa niya ngayon dito sa retailer. Ilang kukunin ng retailer? 10 sako kasi kilo-kilo yan eh. Kilo-kilo. Erwin, kilo-kilo ang binibenta niya, hindi wholesale. Ngayon, kukuha ngayon ng 10 sako na nagkakalaga ng tig 40 pesos per kilo. Sa isang sako, ilang kilo, Erwin? 25 kilograms ang kalahating kaban. Ngayon, kung tutubo siya let's say, nakuha niya ng 40, tumubo siya ng 10 piso kada kilo. Tama? Magiging 50, Erwin. Ngayon, magkano ang tubo niya sa isang sako? 250 pesos lang. Halimbawa lang to. Kung nakapagpaubos lang yung retailer ng 3 sako per kilo, magkano kita niya sa isang araw? Nasa mahigit 500 lang or 700 pesos. Kakain pa yung tao, magbabayad pa ng upa, magbabayad pa ng ilaw, magbabayad pa ng kargador. Tanungin kita, Erwin, tama lang ba na halimbawa sa 1 kilo, tutubo yung isang retailer ng 7 pesos to 10 pesos? Let's say sabihin natin 5 pesos na lang. Kasi hindi ako naniniwala na yung wholesaler ay tutubo ng malaki doon sa retailer, hindi ako naniniwala. Naniniwala ako yung retailer, tutubo siya ng malaki kasi nga konti lang ang tubo niya. Minsan makapagpaubos lang siya 4 na sako sa isang araw per kilo o 10 sako sa isang araw, magbabayad yan ng pwesto, tax, kargador. Unlike doon sa dealer, doon sa wholesaler na sinasabi mo, exporter, Erwin, wholesale, iba pa yung wholesale tsaka rice dealer, iba pa yon. Yung rice dealer, pupunta pa doon pa lang papalo yung retailer. Wala pa yung rice dealer, kasunod ng retailer, hindi, dealer tsaka wholesale. Di ba po, bumibili kayo ng wholesale mura, tapos yung retail mahal, ipaalam nyo nga kay Erwin Tulfo yan. Kasi yung 33 pesos landing price ng bigas, talagang mataas na yan. Buti nga, landing price 33, buti nga, 50 na lang sa palengke. Dapat niya 60 eh. Totoo po yun. Komersyante ako eh, retailer ako eh. Hindi ka naman pwedeng, binili mo yung bigas, magkano? 45 o 40 pesos kada. Minsan nga yung isang sakong bigas, 100 lang ang tubo ng retailer eh. Kung makasampung sako siya sa isang araw, doon pa lang siya makaka-1,000, Erwin. Tapos sisisiin mo yung mga retailer, bakit napakamahal? Ngayon, kung yung retailer nakuha niya ng 33 yan, 33, direct na yan from the pier. Direkta na yan, wala nang middle, wala nang dealer, wala nang wholesaler, wala na yan. From the pier to the retailer, siguro may bibigyan nila mga 40 pesos yan or 45. Maniniwala ako doon. Pero kung mag-aarkila pa ng sasakyan yan, pupunta ng puerto. Pupunta yung retailer, kada sa isa sala, pupunta pa ng puerto, alalayo ng pinanggalingan nila. Kasi tinanggal mo yung dealer, tinanggal mo yung wholesaler, wala nang babiyahe. Mahal pa rin yan. Naintindihan kaya ni Erwin Tulfo yung economics? Dapat, ang pinag-uusapan mo, Erwin Tulfo, di ba, yung mga mag-asawang nag-away, yung mga nag-aasawang naghiwalay, dapat yun ang mga kinukuda mo sa camera, doon kayo eksperto. Pero wag kang kukuda-kuda dito na 33 pesos ang bagsak ng bigas,
dadaan pa yan ng wholesaler, importer, babagsak sa mga retailer, tapos gusto mo yung retailer papatungan niya ng 3 piso, 5 piso. Retailer nga yan, mabagal ang takbo ng kanyang pagbebenta. Minsan maka 5 sakong bigas lang siya maghapon. Doon niya lahat kukunin, pamasahe ng anak niya, lahat doon niya kukunin sa maliit na tubo niya. Kung makabenta lang siya 3 sakong retail, yung kinikilo niya 3 sako. Magkano lang ang kita niya doon sa 3 sako, maghapon niya binabantayan yung store niya. Bakit? Sabihin ko sa'yo, sa dami na nagtitindang bigas, Erwin. Pero bakit hindi bumababa ang presyo? Hindi ko alam kasi mataas na. Yung landing price pala, 33 na eh. Ibig sabihin, doon sa Vietnam, tsaka doon sa Thailand, magkano na yan? Mga nasa 25 pesos na per kilo. Tama po ba? Di ba? Hindi alam ni Erwin Tulfo yung tinatawag na economics pagdating sa palengke. Ako gusto ko, tama yung ginagawa mo, Erwin, nag-iimbestiga ka. Pero bago ka magkuda-guda sa camera, magpapagudshot ka kay Marcos Jr., mag-aral ka muna, punta ka ng palengke, tanong mo bakit mura yung wholesale. Tanong mo bakit mura yung retail. Ang wholesale, yung nag-wholesale kasi, hindi ka pwedeng bumili sa kanya ng 1 kilo. Hindi ka pwedeng bumili sa kanya ng 1 sako. Tone-tonelada ang bibilin mo dyan. Kaya bang bumili ng tone-tonelada yung mga taong bayan? Ngayon, kaya nagmamahal yan, minsan hindi pa natatapos sa dealer yan. Dealer. Rice dealer siya. Tapos yung rice dealer, bebentaan niya yung retailer kuno. Yung retailer pala na yun, hindi pa siya retailer, meron pang mas retailer doon. Kasi gusto lahat mabuhay, Erwin. Kasi gusto lahat mabuhay. Pero kung nakatambak na yung bigas dyan, yung bagsak sa puerto, 10 piso yung bigas, baka sa palengke, ano na yan? 20 pesos na lang yan. Supply and demand yan, Erwin. Supply and demand. Ngayon, yung mga hoarder, yung mga Chinese o mga Pilipinong nag-iimbak ng mga bigas, sila yung may control na supply, problema dapat yan ng gobyerno. Sila yung gurgurin nyo. Pero yung gugurgurin mo, sinasabi mo yung mga retailer, papakulong mo yung mga retailer. Erwin, maawa ka. Maawa ka sa mga retailer. Baka hindi mo alam ang pinagdadaanan retailer, Erwin. Hindi mo alam ang pinagdadaanan. Kaya nga retailer, tingi-tingi ang binebenta niyan, tingi, kilo-kilo lang. Hindi ka ba maawa, kilo-kilo na yung ibebenta niya, papakulong mo pa, Erwin. Ayos ka rin punta naman tayo doon sa masarap na bigas. So, bakit 50-60 pesos per kilo pa rin? Ang sinasabi daw, mas gusto raw ng mga tao yung mga mahal. Bakit ka mag-i-import na mahal? May problema talaga yung gobyerno natin, di ba? Yung BPI, bakit hindi niya i-obliga na mag-import ka lang ng mumurahing bigas? Erwin naman. Pati ba naman bigas, pagigalaman mo kung anong klaseng bigas ang gusto namin kainin? Yung bulok na bigas na nga, 50 pesos na Tapos magdadagdag kami ng 10 piso, magiging 60, pakigalaman mo pa pati bigas namin. Ayos din tong Tulfo na to Pati ba yung choice of namin, kung magkano gusto, kung gaano klaseng bigas ang kakainin namin, pakigalaman mo. Gusto raw tayong pakainin ni Tulfo, yung mumurahing bigas lang. Mga kababayan, si Tulfo, narinig ninyo, gusto raw mag-import na lang yung mga mumurahing bigas, yung hindi durog. Yung durog, puro durog Pakinggan ninyo discrimination tong ginagawa ni Erwin Masasabi kong discrimination to, wag mong diktahan ng taong bayan kung anong gusto nilang kainin. Pakinggan mo. Dating sa mga importer yon, yung paglabas sa customs. Sabi naman ng importer, pagpasa na nila sa wholesaler, papatong lang sila ng mga 3 piso o 36. Di niya alam. Si wholesaler naman, na nakausap ko, sabi niya, pasa nila sa retailer, 36 to 40 lang din. So, bakit 50-60 pesos per kilo pa rin? Ang sinasabi daw, mas gusto raw ng mga tao yung mga mahal. Bakit ka mag-i-import na mahal? May problema talaga yung gobyerno natin, di ba? Yung BPI, bakit hindi niya i-obliga na mag-import ka lang ng mumurahing bigas? Bakit ka mag-i-import na mamahali na bigas? So, may dito nakita. Yan ang problema mo, Erwin. Pati ba naman ang bigas na pipiliin namin, kung gusto namin na mahal, may pambili kami. Siyempre, ayaw namin yung hindi masarap na bigas. Isang beses ka lang mabubuhay sa mundong ito. Pakakainin mo pa yung taong bayan na mumurahing bigas.
Mga kababayan, si Erwin Tulfo, gusto niya tayong pakainin yung mga mumurahing bigas. Yung hindi kinakain sa ibang bansa, pinapakain sa mga animal. Yung ba gusto mong kainin namin? Ayaw mo kaming kumain ng quality. Yung masarap na bigas, ayaw mo kaming kumain. Hindi ba pwede yung gawin ng paraan yung masarap na bigas, mura pa rin? Hindi. Loko-loko rin to natin na ang kumikita between the wholesaler and the retailer ang kumikita. So, binabaan na yung taripa. Oo. Lahat-lahat. Tapos, wala pa rin tayo mabili na less than 50 pesos per kilo. Oo. So, niloloko tayo. Kaya nga, ang next hearing, I requested na isubmit lahat ng pangalan ng retailer para matanong. Bakit retailer? Isubmit daw lahat ng pangalan ng retailer. Sa buong Pilipinas, milyon-milyon yan, Erwin. Paano natin gagawing senador ito? Walang alam. Huwag mo namang ibagsak ang pangalan ng mga Tulfo dahil nasa burak na yung pangalan ninyo, binabagsak mo pa. Pag narinig ka ni Raymart Santiago, bubugbugin ka rin, no? Sige ka. Pakakainin mo kami mumurahing bigas. Ang hirap na nga ng buhay, nagtatrabaho kami ng maayos para kumain kami ng disenteng pagkain, yung masarap na bigas. Kahit bigas lang masarap, kahit walang ulam, titipirin mo pa kami sa bigas. Walastik ka, Erwin, Ano, dinidiktahan mo yung taong bayan na kumain ng mumurahing bigas? Mga kababayan, gawin nating senador ito, pakakainin niya tayo, yung bigas na durog, yung mura lang. Natin, bakit ka pumapatong? Besides, may batas tayo, yung sinasabi yung sa dapat 5% lang taxes pag prime commodities. Yung patong mo, yung profit mo. You cannot go beyond 5% ng profit. Sila 7% na pag kinumpute mo Yung pagpasok pa lang ng 33 pesos na pinapatungan nila ng 6 pesos, sobra na siya So, dito ang problema. Kaya hindi lang pwedeng excuse na mahal ang bigas. Bumaba na yung presyo ng bigas sa world market. Tapos may bumaba pa yung tariff. Dapat matitikman na natin may 45. Wala Puro 50 pesos. Kung Erwin, magpapasko pa naman, ano po kaya yung goal ng committee para regalo sa ating mga kababayan? Kailangan makausap natin yung retailer kasi somebody is lying. May savings, may kumikita na malaki. Kumikita niya, biro mo, sabi nga kung totoo yung sinasabi ng wholesaler, 40 pesos, nasaan? Pagpasa nila sa retailer, ibig mo sabihin yung retailer pumapatong na 10 piso kada kilo ng bigas? Tinanong mo ba yan, Erwin, kung lahat ng klase ng bigas ganon? Iba-iba yung presyo ng bigas. Ngayon, kung yung amo mo, si Marcos Jr., yung pangako niya, hindi niya kayang tuparin. Tumigil ka na rin sa pagngangawa. Magtitiis na lang kami. Wala namang mangyayari. Hindi tayo producer. Kung producer tayo ng bigas, pwede tayong mag-demand na mura ang bigas. Pwede yun. Pwede tayong magngangawa na mura ang bigas, Erwin. Pero hanggat nandun tayo sa sitwasyon na tayo ay importer, bumibili, hindi natin hawak yung makinarya, hindi natin hawak yung manibela. Wala tayong magagawa, Erwin. Kung ano lang yung dumating sa atin, yun lang ang ating pagtsatsagahan. Pero sasabihin mo sa taong bayan na mag-import na lang ng mumurahing bigas. Lahat ng Pilipino kailangan kumain ng mumurahing bigas. Ba, Erwin naman. Wala naman kami sa North Korea kahit papano. Pero kawawa po yung mga nasa North Korea. Our sympathy nasa sa inyo kasi alam namin ang pinagdadaanan nyo doon. Erwin, wag mo naman kaming gawin gano'n yung mumurahing bigas. Dapat yung retailer association nila ang dapat hulihin. Yun ang dapat ikulong kung ganun pala sistema, di ba? Sige, kulong mo lahat ng retailer. Ang taba ng utak ni Erwin Tulfuero. Tulpong-tulpo ang datingan. Isa ba yung alibay ng mga bisita? Mukhang isa lang kasi ang importer mura yung pagpasok ng bigas At 33 pagkatapos ibebenta ng importer
36 sa wholesaler. Wholesaler, bibenta niya 40. Oh, tama. Sa retailer, hawak na ng retailer, 40 pesos. Oh. Bakit wala pa tayo nakitang 45? Oh. Ibig sabihin, yung retailer, binibenta niya 10 piso, pumapatong siya sobra-sobra. Ibig mo sabihin, Erwin, pagdating doon sa wholesaler, wala na siyang papasahan pang tinatawag na lang rice dealer. Antimano, bebenta niya sa mga retailer, ganon, direkta na sa mga retailer. Yung isang sakong bigas, Erwin, yung isang sakong bigas, magkano ang tubo ng isang retailer, yun ang tanong mo. At tanungin mo rin yung retailer kung ilang sakong bigas ang napapaubos niya sa isang araw. Yung kilo-kilo, kung ilang sako yung napapaubos niya. Nakakapagpaubos ba siya ng 10 sakong bigas? Kasi halimbawa ako, restaurant, meron akong 3 restaurant, halimbawa lang. Siyempre, hindi na ako bibili sa retailer, dedirekta na ako down sa wholesaler. Kasi ang binibili ko, 20, 30, 40 sakong bigas pang isang linggo. Pero yung household, hindi niya pwedeng gawin yung ginagawa ko as a restaurant owner. O yung household, pupunta yan sa retailer. Eh yung retailer ngayon, tingi-tingi yung binibili. Alam nga naman bibigyan siya ng 45 kada kilo. Doon pa siya kukuha pang bayad niya sa upa, mahal ng upa ng pwesto ngayon sa palengke o kasi siya nagtitinda, doon siya kukuha ng pambayad niya ng kargador niya, pagkain niya, ilaw niya, tubig niya, tax, yung yung binibigay ng mga munisipyo, yung tax araw-araw pero pa yung tax. O, di ba? Magaling din to si Erwin eh. Dapat 5 piso lang siguro, baka 45. Kaya nga nagtataka kami, bakit wala tayong 45 sa palengke? Puro 50. Tanungin niyo sila. Punta kayo ng palengke, tanungin niyo kung magkano puhunan ng bigas. Eh di sana meron kayong nakita dyan na kahit ilan lang na nagtitinda ng bigas na mura. Hindi, halos pare-parehas eh. Di ba? Anyway, mga ka-reaction, pagpasensya na po natin si Erwin Tulfo, gusto niya po yung kumpara niya yung wholesale sa retail. Ang retail talaga mataas yan. Mataas ang patong niyan dahil dyan niya kukunin lahat sa tubo niya, lahat ng gastusin niya kasi retailer siya. Hindi natin pwedeng ikumpara yun dun sa wholesaler. Yung wholesaler nga pumatong na ng 5 piso eh. Pumatong na ng 4 na piso yung wholesaler, Erwin. Wholesaler hindi ka pwedeng bumili ng 1 kilo doon, 1 sako doon. Tapos, kung pumatong ng 5 piso yung wholesaler, gusto mo yung retailer papatong siya ng 5 piso. Ang wholesaler, ang binibili sa kanya, Erwin, tonelada. Kaya pag bumili ka ng 1,000,000 kilo doon, o 1,000 kilo, 1 tonelada, 1,000 kilo, meron na siyang 5,000 pesos. O 1,000 times 5, 5,000. Nakuha mo yon? 1 tonelada na ang kanya nabenta, 5,000 pa lang ang tubo niya. Doon pa niya kukunin yung gas, yung kargador, yung bayad sa tracking. Eh kung 2 toneladang nabenta niya sa isang araw, magkano ang tubo ng wholesaler? 5,000 lang. Yung 5,000 gastusin niya lahat. Tapos yung reseller, yung retailer, hindi naman siya makakapagbenta ng 1 tonelada isang araw eh. Malaki na yung 100 kilo. Magkano yon kung tigli 5 piso? Ang tubo niya, 100 kilo. 500 piso lang. Mag-aaral ka muna, Erwin. Mag-aaral ka muna, boy. Syukran. Pakainin daw tayo, mumura yung bigas.